Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong pinakita pong mga ebidensya na ni Maharlika na mayroong operation di umano yung PIDEA noong 2012, no? At yun nga po, yung subject of operation nila ay si PBBM, no? Pag-usapan at ang ganti ng PIDEA. Bakit ngayon lang? Kasi gusto ko munang tignan kung ano yung kung ano yung panoorin si Maharlika, ano yung allegations niya. Mahirap po mag-react nung hindi ko pa napapanood si Maharlika. At tapos, gusto ko rin na nakasagot na yung PIDEA para matimbang-timbang natin, di ba? Tayo dito naman ay una sa balita, huli sa impormasyon. Okay lang po na maging huli. Basta tayo po ay nakakaano naman, no? Alam muna natin bago tayo mag-react. Kaya pasensya na kayo kung bakit ganun ako mag-react sa inyo na kasi parang gusto niyo nang talakayin kaagad kalalabas pa lang ni Maharlika ng kung ano man yung ebidensya. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Pinagbintangan po ni Maharlika. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. May ebidensya pong pinapakita si Maharlika na PIDEA order para sa trabahuhin, no, yung reklamo na isa raw unit sa Rockwell. Tama, no? Kung hindi ako nagkakamali, Rockwell, alam niyo, big time na ano yan, parang dyan sa Makati, no? Ay ayon sa reklamo nung 2012, panahon po ni Pinoy ito, hindi po panahon to ni Duterte. 2012 po ay panahon po ng ni Pinoy. Ayon po kay Maharlika, pinapakita niya po yung ebidensyang hawak niya galing daw po di umano sa PIDEA. Meron nga po, no? Okay. So kino-corroborate, sabi ayon pa kay Maharlika, ayun po ay pinatutunayan ng hawak-hawak ng ebidensya yung paratang ni Pangulong Duterte doon sa may Maisog Rally, no? Pinaparatangan niya na nga na gumagamit, merong PIDEA, nakita niya yung PIDEA report. So pinatotohanan ni Maharlika. Ngayon, naglabas po ng pahayag, para po maging fair lang po tayo, no? Naglabas po ng pahayag itong PIDEA. Basahin po natin. Alam na natin istorya ni Maharlika, di ba? Basahin po natin yung PIDEA. Tapos nagulat po ako sa reaction po ng mga Duterte supporters. Okay, ito po ang sinabi ng PIDEA. PIDEA debunks fake operational documents. Okay. The Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA debunks the false operation documents currently in circulation. Okay lang po yung mic natin, ha. Pumalag lang po kayo kung hindi, debunks the false operation documents currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate, and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its plans and operations reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged and on said date. A critical feature of the PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operations documents are serialized and recorded in the database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. Diba? In an age where artificial intelligence can generate realistic, tignan nyo po yung sinunod nila. So dinidebunk niya, ang pinapakita pa lang po ni Maharlika, dokumento pa lang po. So sabi ng PIDEA, fake yan, fake, sa madaling salita. Pero sinabi rin po ng PIDEA, dito ko medyo in-advance ba nila yung susunod na hakbang ni Maharlika. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims of having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Okay, meron po dito, ang pinagbibintangan po, presidente ngayon ng Pilipinas, no? Presidente ng Pilipinas, no? Napaka-sensitive po. Bakit po sensitive? Kasama po sa binibintang, hindi lang po ni Maharlika, pati po yung mga puwersa na ayaw dito sa gera sa West Philippine Sea. Mahirap pagtiwalaan yung mga tao na
gumagamit, no? Kung siya yung magpapasya kung sasagupa tayo sa gera o hindi. Ang linaw po ng mga akusasyon ni Maharlika. In fairness po kay Maharlika, nung una talaga, no, tingin ko diyan, katulad ng marami sa atin, tingin ko talaga diyan kay Maharlika, eto hindi lang to nabigyan ng posisyon, kaya to ganyan, nagpupuputak. Naiinggit siguro kay Thinking Pinoy, di ba? Ganun yung tingin natin. Pero habang tumatagal po yung panahon, putya para nagiging totoo yung mga binibintang niya sa mga puting ahas, sa mga ahas-ahas, no? Hindi ako completely sold, pero ang dami po sa sinasabi ni Maharlika, parang totoo eh. Di ba? Nagiging katotohanan, kahit perception lang natin. Anyways, binintang po yan ni Maharlika. Ito po ay hindi po simpleng bintang, no? Sa isang simpleng tao. Hindi po ito po pwedeng yung attitude ng gobyerno na lilipas din yan. Hindi po lilipas eh. Eto ngayon ang katakataka. Yung reaction po ng mga DDS. Kasi ako, hindi ko pa nababasa yung kung ano yung reaction ng mga Duterte supporter. Sabi ko, mas maganda siguro kung mas matindi yung gagawin yung action kay Maharlika. Ipatawag sa hearing o kaya kasuhan, di ba? Kasi para maraman natin totoo. Bago ko ituloy yung point. Ganun yung nakikita ko. Kutya, malala na to. Kung yung mga kung yung mga sex offender di umano na katulad ni Kibuloy, ang sinasaktan lang o ang di umano'y biktima ay mga ano lang, no? Ay mga anong tawag dito? Mga tao personal lang po, 'di ba? Yung mga kababaihan, di umano yung biktima. Hindi po buong bayan. Ito po buong bayan po tong binibintang ni Maharlika eh. Bakit po buong bayan? Presidente po siya ng Pilipinas. Hindi po kayo pwedeng kung yung si Apollo Kibuloy hindi niyo tinantanan. Na hindi kayo nagsagawa ng congressional hearing, 'di ba? Bakit to si Maharlika hindi po natin usisain kung tama o hindi ang kanyang sinasabi? No? Sari-sari na bintang sa akin. Bayaran na raw ako ni Bangag. Makinig kasi kayo. Papunta tayo dyan, ya. Papunta tayo dyan. Okay. Yan po yung pananaw ko. Antindi talaga, no? Antindi ng ano, no? Okay. Ito po yung pananaw ko. Bakit palalampasin si Maharlika? Kung sinasabi niyong fake news. Delikado yan. Ang dami napapaniwala ni Maharlika. Di ba? Bakit siya kinakailangan palampasin ng mga maiingay sa Kongreso? Bakit mo pinalalampas Risa Ontiveros? Bakit mo pinalalampas Franz Castro? Bakit mo pinalalampas si Raul Manuel? Hindi ba? Kung yun nga, ang apektado lang yung grupo ng kababaihan na di umano'y hinalay ni Apollo Kibuloy, hindi nyo tinantanan si Apollo Kibuloy. Bakit si Maharlika damay-damay buong Pilipinas? Hindi nyo, wala kayong balak alamin kung totoo ang sinasabi niya? No? Tapos nabasa ko yung sila Crescent Chu, tapos yung iba pang DDS. Basahin po natin yung gusto rin nilang mangyari. 'Di ba? Para mapatunayan nyo po na fake news, isalang nyo si Maharlika. Suriin nyo yung dokumento niya. Dami pong magagaling sa inyo, mag-grandstanding. Sabihin nyo kay Maharlika, tulpo, umatin ka, sabihin mo, teka muna, huwag ka muna magsalta. Mag-walk out ka. Mamaya na po yung bayaran ako ni Bangag, ha? Kung lang kayo. Kapit muna kayo dyan. Baka naman kapit, lilipad din. Okay. Di po ba kasi fake news pala eh. Pero ang dami po naniniwala. Gusto nyo ba na maghang sa amin? Dalawa po ang pwede. Yung hamon na sa Luneta mag-drug test. Saksi ang buong Pilipinas. Tapos na yung kaso na yan. Okay. Basa po tayo ng mga sinabi po ng mga Duterte supporters. Siguro naman kilala niyo na to. Si Crisette Laureta Chu. Dear Pidea, ito sinabi ni Dear Pidea, Maharlika's claim that the documents with her are real isn't just libel. Hindi po libel yan. It's fraud. Puta, mas malala pa, no? Fraud. Sabi ni Crisette Laureta Chu. To fake a PDEA document is fraud. Mas malala sa libel yun. No, yung fraud. Pamimeke na ng opisyal na dokumento ng PDEA, ng pamahalaan. That's a government agency document you're faking.
And yet, your statements are tepid and weak. We warn citizens not to easily believe in fake news in social media. Really? Your legitimacy and credibility will suffer if you don't find a way to make her accountable. Sue her or you lose credibility. Tataka ka, no? Duterte supporter na nanawagan na idemanda si Maharlika. Bakit kaya? Bakit nagsasabi tong mga to na idemanda si Maharlika? Eto pa, PDEA deal, binibining Maharlika para magkaalaman na. Correct. Ako naniniwala ako dun eh. Bakit hindi nyo po ireklamo si Maharlika? Sampahan natin. Alam nyo po, naalala ko, no? Minsan yung mga minsan po, yun pong mga nagsasabi lang sa airport ng, "Oy, may bomba akong dala." Puta, kulong kagad. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman